Sa Jiansheng, sa atin sa baryo, siyang una nakapasa sa graduate school. Sa Angshengku, na inagampang kunin bilang empleyado, talagang maaasahan. Salamat. Janjun, huwag kang mag-alala. Ako si Xiaojun. Sigurado ihatid naman yung plake sa bulwagang ni Nuno. Bakit ka nandito? Kung tungkol yan sa nangyari sa Janjun ninyo, umalis ka na agad. Ngayong araw ay malaking okasyon sa aming pamilya. Huwag ka nang makisabit. Kuya, ate, bagong kateng baboy na to. Pinili kong pinakamagandang hiwa. Eto. Ilayo mo yan. Lumayo ka. Tama na! Hindi namin kailangan ng mga dala mo! Umalis ka na nga! Kuya, ngayong araw, sa pamilya Lee, dalawang magandang balita. Nakapasa sa graduate school si Jiansheng at si Xiaojun naman. Sumali sa World Cup weightlifting. Makapagdala ng karangalan si Xiaojun sa pamilya Lee. Aakit ang plaki ni Janjun sa bulwagang ni Nuno. Anong World Cup weightlifting? Kung ano-anong cup ang sinasalihan. Puro istorbo lang. Huwag ninyong ihami ang palaging huling inuto ninyong anak sa anak namin si Jiansheng. Karapat-dapat ba siya? Ate, kaya palaging kulila si Xiaojun dahil kulang siya sa nutrisyon. Dahil sa'yo, binangga mong matanda. Kaya kami ay... tinatakot mo ako? Huwag mo akong pagbintangan. Kaya kayo pilares ng matanda. Dahil kay buong pamilya, hindi marang umiintindi. Pilit nagpapababot pa rin ng barbell. Huwag mo akong pwede maging bastos. Xiaojun, ipagpatuloy mong ginagawa ng ama mo. Huwag kang maging katulad niya. Ni karangalang walang nakuha at magang namatay pa. Ang pamilya ni Janjun, huwag ka nang manggugulo. Araw ito ng malaking tagumpay ni Jiansheng. Hindi tamang ginagawa mong panggugulo. Oo nga! May hangganan din ng pagyayabang! World Cup daw! Ilang top athletes bang hindi lang makakarating sa ganong kompetisyon? Yung programa ng World Cup, magsisimula na. Kung ayaw niyong maniwala, maghintay kayo 3 minuto pa. Magsisimula na sa 3 minuto. Sige na, pumunta na tayo. Anong ginagawa mo? Yan siya. Para kang nasisiran sa kahirapan. Dito ka pa nanggugulo? Yung inutilin yung anak, kung makalabas mo yan sa TV, wala akong pake. At yung karning baboy sa sahig, kainin mo ng hilaw. Mga minamahal na manonood, sabay nating abangan ang pagpasok ng atleta ng Daxia Team! Bakit parang kamukha niya si Xiaojun? Ay nako! Si Xiaojun nga! Si Xiaojun, totoo nga si Xiaojun. Isa rin siya sa weightlifting atlas ng Daxia Team na unang beses sumabak sa pandaigdigang entablado. Ang batang ito mula sa probinsya. Ano kayang performance na mapapakita niya? Hintayin nating lahat. Makikita natin sa waiting area ng mga atleta ang head coach na si Liu Hong na tumutulong kay Li Xiaojun. Unang beses ni Li Xiaojun sa world competition, makikita mo pa rin ang kaba at pagkaila. Pa, halika po. Umupo po kayo. Umupo po kayo. Pa, si Xiaojun, nakarating siya sa entablado ng World Cup. Nagawa niya, napakaganda na ipinagmalaki niya para sa pamilya Li. Mga kababayan, arito na handa para sa pag-angat anak ko sa pag-aaral. Malapit na magsimula ang salo-salo. Oo! Halina kayo! Halina! World class ng kompetisyon ito. Oo, Loli. Ang Xiaojun ninyo talaga nabigyan ng karangalan sa buong baryo. Tama ka dyan. Ang ngayong village natin, baka maging village of champions pa. Jojon, tingnan mo. Si Xiaojun, magkatayan sa World Cup na entablado. Ang pangako ko sa'yo, tinupad ko lahat. Ikaw, dinala mo ba ang tableta ng pag-aalala niya? Pa, ang hindi nagawa nun ni Janjun, nagawa na lahat ni Xiaojun. Nangako kayo sa amin na papapasukin si Janjun. Nandito napakaraming kababayan. Pa, hindi niyo naman mabawi ng salita ninyo, hindi ba? Pinagsasabihan mo ba ako? Pa, kita niyo naman. Hinido ang mga apo ninyo. Isa siyang matino at matapang na lalaki. Pa, nagsimula na. Una, makikita natin pagsubok si Snatch. May 3 pagkakataon bawat kalahok. Mukhang napakakandalang kondisyon ngayon ni Li Xiaojun, ang ating manlalaro. Huminga ng malalim. Relax lang. Kaya mo yan! Kaya mo yan! Naku! Ay, nako! Ano ba yan? Ay nako, sayang naman na magkaroon ng pinakamababang antas ng pagkakamali si Li Xiaojun at wala na siyang pag-asa sa parangal. Ay nako, ano ba yan? Sayang yun oh! Batang to talaga. Ay, ewan. Sa gayong antas niya, pumunta pa siya sa kompetisyon. Nakakahiya ka talaga. Ikaw, Nang nabubuhay pa si Janjun, araw-araw niyang inaasam ang weightlifting. At ano nangyari sa huli?
Namatay siya. Gusto mo bang si Xiaojun ay sumunod sa parehong landas? Pa! Si Janjan ay anak ninyo. Sa buong buhay niya, sinuportahan niyo ba siya kahit minsan? Umalis ka! Dali niyo ang kanyang tableta at lumayas kayo! Si Janjun, si Xiaojun, pati ikaw! Kayo buong pamilya ay puro makaswel at walang silbi! Patay na ang tao. Paano pa naging suwain? Dahil si Lee Janjun ay isang taong hindi kilala ang sarili, isang duwag. Kung hindi dahil sa pagpupumilit niya sa weightlifting na wala namang nakuhang tagumpay, malalait ba tayo ng ganito karaming tao? Ayun pa talaga ng anak namin si Jinsheng. Ang hirap-hirap niya nadala ng karangalan sa pamilyang Lee. Tapos ngayon, pilitaw pa niya si Lee Xiaojun. Pareho lang siya ng ama niya. Puro perwisyo. Ikaw! Anong balak mo? Ang anak ko! Hindi siya duwag! Hindi siya walang silbi! Pati si Janjun! Hindi siya perwisyo sa pamilyang ito! Ang tunay ng perwisyo ay ang pagiging tulag ng matanda na hindi mo rin itinura sa realag na tao! Ikaw bilang kuya, masama ang loob mo at hinapi mo sarili mong kapatid! At ang hipag ko, puro pag-iintriga! Kaya naging magulat at kapayapaan ang bahay na to! Ikaw! Dahil ang pamamarang papamilya, dali nito ang disiplina ng pamilya! Ito po. Lumuhod ka! Ikaw! Ikaw! Magpakumbaba ka na lang. Hindi naman yan malaking bagay. Bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo? Wala akong kasalanan. Bakit ako magpakumbaba? Pa, ginagawa ito ng hipag ko para ipaya ang buong pamilya Lee. Kung hindi siya magpapakumbaba ngayon, lalo siyang lalampas sa limitasyon sa inaharap. Janwa! Ikaw ang gagawa! Ikaw magsagawa ng parusa para sa kanya! Huwag kang magpakita ng awa! Opo pa. Hipag, alam mo namang wala akong kontrol sa lakas ko. Kapag napuruhan kita, huwag mo akong sisihin, ha? Wala akong kasalanan. Tigil! Xiaojun. Ako ang nagpabigo sa inyong lahat. Ako si Lee Xiaojun. Ngayon, sa harap ng mga ninuno at sa harap ng mga kababayan na sa loob ng 2 taon, sasali ako sa Olympics at sisiguraduhin kong mauuwi ko ang kampyonato. Olympics pa talaga. Kung gusto mong maging miyembro ng pamilyang Lee, mas mabuti pang itigil mo na yung ilusyon mo. Huwag mo nang ipahiya ang pamilyang Lee. Tingnan mo ang sarili mo. Puro sakit ang inabot mo sa kakapursige. Masaya ka na ba ngayon? Ang nga na bata. Masakit pa ba? Tignan mo yung pamilyang yan. Isang bugkos ng mga walang kwenta, ha? Parang yung ama niya, duwag buong buhay. Pati yung mga bata, kahihiyan sa buong mundo. Para saan pa ang mabuhay? Tama nga naman. Ang ama ko. Nasaan ang altar ng ama ko? Nandyan. Lolo, itong pangarap namin ng papa ko. Pagkatapos ng 2 taon, siguradong makakapasok ako sa Olympics. Ikaw, patay na ang ama mo. Ayaw mo rin bang mabuhay? Lolo, isang tanong lang itatanong ko sa'yo. Ang pamilya Lee, ang pagbubuhat ng timbang, alin ang pipiliin mo? Pa, hindi mo talaga ako maintindihan. Ang pagbubuhat ng timbang ang pangarap ko. Hindi ko ito kayang talikuran. Lolo, hindi ako makontento! Itapon niyo ang altar ng batang hindi marunong at pati ang ina at anak na to. Itapon niyo sa labas. Hindi pwedeng marumihan ang ancestral hall ng pamilya Lee. Umalis na lang kayo. Xiaojun, ang pamilyang ito, hindi natin kailangan. Basta kayanin mo lang hirap na ito. Kahit ibenta ko pang lahat ng gamit ko. Gagawin ko lahat para ito parang magpangarap mo. Para sa'yo, walang imposible. Tara na.
Yisha! Xiaojun! Tito, Kuya, Yisha, kita ko ito kagabi mula sa bayan. Kunin mo na lang. Xiaojun, hindi ka nila sinusuportahan, pero ako, sumusuporta ako sa'yo. Anong ginagawa nyo? Pansyan! Xiaojun, ikaw ang nag-iisang mula sa aming baryo na nakapasok sa pandaigdigang entablado. Ito ang munting handog ko para sa'yo. hindi. Hindi ko pwedeng tanggapin. Ako rin, magbibigay ng 50 yuan. Xiaojun, huwag ang panghinaan ng loob. Kami ng tito mo, naniniwala na kaya mo to. Ito ang aming taos-pusong suporta. Xiaojun, nakikita mo ba? Lahat ng mga kabaryo mo ay sumusuporta sa'yo. Salamat. Salamat sa inyong lahat! Ako si Li Xiaojun. Hindi ko malilimutan ang kabutihan ninyo. Babalik ako bilang kampiyon! Anak, kumain ka na. Ah! Sige, sige. Kaya mo yan. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Sobrang layo ng lakas. Coach Liu, pakitingnan mo muli. Nagsusumigaw si Xiaojun ng todo. Si Xiaojun, ang pundasyon niya, medyo mahina pa rin. Dagdag pang nangyari 2 taon nang nakalipas. Nagpapasensya sa kanya at nagiging maingat. Para makamit ang bagong record, hindi yun madali. Coach, tingnan mo. Itong bagong gatas, tanggapin mo po. At itong mga itlog mula sa aming manok sa bahay, kailangan mo talaga itong tanggapin. Pakiusap, tulungan mo naman ang anak ko. Ay, ate, ano bang ginagawa mo? Nung buhay pa si Kuya Janjun, marami siyang naitulong sa akin. Si Xiaojun ang kanya nag-iisang anak. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Pero ang gastos sa training, malaki rin yan. Kailangan mo talagang pag-isipan. Walang problema. Huwag kang mag-alala, Coach. Maghahanap ako ng pera. Lumabas ka! Sasira ang branded code ng customer sa paglalaba mo. Halatang tagamuno ka talaga. Madam, talagang kailangan ko ng pera. Bigyan mo pa ako na isa pang pagkakataon. Hindi ka pa naman lugi. Ayos na yun. Lumayas ka! Ang pera para sa training ni Xiaojun, wala pa rin solusyon. Pagka, kailangan ko na mag-isip ng paraan. Dok, kumuha ka pa ng kaunting dugo ko. Kaya ko pa naman. Salamat po. Ma, hindi ba sinabi mo nasa laundry ka? Bakit nasa klinika ka? Hindi kaya. Ma, nasan ka? Tapos na ang training ko. Pupunta ako sa laundry para sunduin ka pa uwi. Xiaojun, busy si mama sa laundry. Umuwi ka na lang. Ma, gusto ko mag-training sa umaga at magtrabaho sa gabi para makatulong din ako sa bahay. Hindi ka pwedeng malis ang isip. Ang trabaho mo ngayon ay mag-training ng maayos. Mag-focus ka lang.
Ma, naglalaro lang ako. Parang hindi ka masyadong masaya. Wala naman. Magalang trabaho ni Mama. Mabuti ng boss ko. Binigyan pa ko ng overtime ngayon. Sundin mo si Coach Liu at mag-training ng maayos. Opo. Ako, magti-training ako ng maayos. Engineer Wang, salamat po Engineer Wang. Sobrang salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam ang gagawin ko. Walang anuman. Kapwa natin taga-baryo, dapat lang magtulungan. Pero hindi madali ang trabahong ito, lalo na't isang babae ka pa. Wala yan, hindi ako napapagod. Basta kumita lang. Ayos na. Salamat talaga. Oo nga, yung ganoon. Hoy! Ikaw ba yung babae nag-aalaga ng sobrang spoiled na bata? Nagkanag ka pa ng lalaki, pero hindi kumikita. At pinipilit niya pang mag-weightlifting. Tama nga no, lahat pa ng laban, huli pa sa ranking. Nakakahiya talaga sa Daksha. Narinig ko, kailangan mo ng pera. Ganito na lang, maging mag-asawa tayo sa construction site. Bibigyan kita ng kaunting pera. Lumayas ka. Ay! Anong ginagawa mo? Kung ganito ka pa, tatawag na kong pulis. Halika. Anong ginagawa mo? Tigilan mo yan! Pwede ka bang managit sa akin? Galit ka pa sa buhay mo! Anong karapatan mo tawaging atleta? Wala kang kwenta! Halika! Tawagin mo kung papa! Ako na mag-aalaga sa mama mo, ha? John! Ano? Ha? Grabe ka, no? Ang kapal ng mukha mo, ha? Ayos! Atleta ka, pero nananakot ka ng tao! I-report kita para maban ka sa kompetisyon! Hoy! Maabutin mo anak ko. Ipapakasama kong buhay ko. Para mapunta ka sa impyerno. Ikaw matandang babae, ha? Huwag mong ipagtanggol ang anak mo, ha? Sige! Halika! Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin! Bakit? Bakit kailangan kong lumuhod sa'yo? Lumuhod ka o mapagbabawalan ka sa laro. Pumili ka. Luluhod ako. Xiaojun! Kung hindi, hayaan mo kami magkapatid na maglabas ng galit, ha? Umalis kayo! Ma, tara na. Umuwi na tayo. Magtatrabaho ako. Magtatrabaho ako. Sino magbibigay sa atin ng pera? Eh, hindi talaga ako mag-iensayo. Araw-araw na ako magdadala ng semento kasama mo. Anong ginagawa mo? Ang balikat mo, para sa pagkangat ng paddle, hindi sa semento. May para pagtusa lang. Ayoko makita ka magdurusa ng ganito. Ang paghihirap ay pansamantala lang. Kung susuko ka, magdurusa ka pang buhay mo. Ayokong anak ko ay maging tagahakot ng semento. Ma, pasensya na. Kung gusto mong igalang ako, bumalik ka sa training at seryosuhin mo ito. Ang determinasyon na ito, dapat mo itong panindigan. Ate, gumagala na sa gastos sa training. Ibabawas na lang namin sa premyo kung mananalo siya. Li Xiaojun, kung hindi ka makakagawa ng anumang tagumpay sa training, mapapahiya mo ngayong ama at ina! Ikaw, kailangan mo itong panindigan. Ma, kakayanin ko to. Coach, gusto kong dagdagan ng bigat! Xiaojun, huwag mo na dagdagan. Hindi mo pa kayang buhatin ang bigat na ito. Kaya ko itong buhatin. Malapit ang seleksyon sa ilang araw na lang. Ang bigat na ito ay ang pinakababang marka ng mga dating kampiyon sa weightlifting. Kaya ko itong buhatin! Malapit na magsimula ang Olympic selection. Sino ang makakakuha ng Olympic qualification? Mga atleta, pakiproseso ng iyong mga check-in at pumasok na sa arena.
Anak, hanggang dito na lang muna ako. Ang selection ay nasa loob ng arena. Hindi ko pwedeng pumasok. Ate, nandito ako. Huwag kang mag-alala. Ma, kapag nakuha ko ng Olympic qualification, alam kong nandun ka sa audience para sumuporta sa akin. Tama. Seojun. Kaya mo yan. Mag-relax ka lang. Huwag kang ma-stress. Yuyang siya! Nasaan ka na? Bumalik ka na rito agad! Boss, pasensya na. May naabala lang kanina. Babalik na ako agad. Xiaojun! Anong problema? Isipin mo na lang na normal na training lang ito. Lahat ng nangyari 2 taon nang nakalipas, tapos na. Huwag mo na isipin yun. Hindi. Hindi dahil doon. Sa puso ko, parang may kaba pa rin. Tumutunog ang cellphone mo. Tawag mo na sa ospital? Hello? Ano? Ano nangyari? May nangyari sa mama ko. Kailangan ko pumunta sa ospital. Xiaojun! Ito ang Olympic selection! 2 taon mo nang pinaghandaan ito! Kung palalampasin mo ito, maghihintay ka pa ba? Pakiusap, lumapit sa check-in ng atleteng number 17, si Lee Xiaojun. Magsisimula na ang laban mo. Pakiusap, lumipat na sa check-in ng atletang number 17 na si Lee Xiaojun at magsisimula na ang laban mo. Ulitin ko, pakiusap, lumipat na sa check-in ng atletang number 17 na si Lee Xiaojun. Ano nang gagawin ko? Xiaojun, kung palalampasin natin to, maghihintay pa ba tayo? Ang Olympics, 4 na taon sa isang beses. Pero iisa lang ang mama ko! Xiaojun! Pasensya na. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Ang mama mo, karamihan ng mga organs niya ay nasira. Hindi pwede. Okay lang ang mama ko. Gamutin niyo siya! May pera ako! Hindi na ako magbubuhat! Gamutin niyo siya! Pakiusap na! Pakiusap! Gagawin namin ang lahat. Ma! Xiaojun. Ma! Alpaka ko. Nawasak ang pagkakataon mo sa laban. Ma! Anong pinagsasabi mo? Walang bagay sa mundo na mas mahalaga pa kaysa sa'yo! Para sa'yo. Para kay papa mo. Para sa akin. Kailangan mong lumaban muli. Pako! Gagawin ko lahat para sa'yo! Anak ko. Ma! Para sa sarili mo. Kailangan mo rin lumaban muli. Ma! Hindi ka pwedeng mawala! Hindi ka pwedeng mawala! Kung mawala ka, ano na mangyayari sa akin? Ang mga nangyayari. Malalampasan natin to. Tanda mong sinabi ko. Bilang taong kailangan mong maging matatag.
Susubukan namin buhayin siya. Pakiusap, lumayo ka muna sa kanya. Kailangan mo maging matatag. Maaaring hindi na gumising ang pasyente. Magiging vegetative state siya. Kailangan niyo maging handa sa katotohanan. Magpakailanman, hindi na siya magigising. Ma, tinuruan mo kong huminga ng malalim. Ikaw rin, kailangan mong magtiis. Hintayin mo kung makuha ang gintong medalya at makita mo. Ma, mula ngayon, ang anak mo'y tatawagin ng Fang Dinjun. Kung hindi niya makukuha ang titulo, hindi siya magiging tao. Apat na taon na. Sa wakas, nandito na ako. Ma. Ako, titiyakan ko maibibigay ko ang tropyo ng kampiyon sa inyo. 6 na taon na nakalipas dahil sa pagkakamali nawala sa kanyang medalya. Ngayon, malalampasan kaya niya ang kanyang takot at makalika ng himala. Tingnan natin. Siya yun. 6 na taon na nakalipas. Nagkakaya siya noon. Ang weightlifting ay parang pumunta sa digman ng walang baril. Wala sa uso. Oo nga. Ang susunod na papasok sa entablado ay ang kilalang atleta natin, si Frank. Siya rin kampiyon ng nakaraang taon. Ngayon, malalampasan kaya niya ang kanyang tutulo at manalo muli. Frank! Frank! Ang makapangyarihang Frank! Miss Jiang, tunay nga may mahusay kayong mga mata. Bawat atleta na yung sinusuportahan ay nananalo lang gito. Ngayon si Frank ay isang pinakapaboritong kampyon. Sa tingin mo, bukod kay Frank, may iba pa bang may laban? Wala na. Walang sino man sa harap ni Frank ang makakagawa ng malaking alon. Sino siya? Eto, sa Team Dasha, si Fang Dinjun. Dingjun? Noong 6 na taon na nakalipas sa World Cup, nakagawa siya ng malaking kapalpakan. Bago ang laban, nadulas ang bar at tumama pa sa sariling mga paa niya. Ang unang laban ay snatch. 3 pagkakataon para sa snatch. Kunin ang pinakamataas na marka. Ang unang snatch ni Fan Dingjun, 180 kilo. Simulan mo na. Ang veteranong weightlifter na si Fang Dingjun ay sa wakas nakakuha ng unang volley lift sa laban. Una niyang punto sa kompetisyon. Kung ikukumpara sa 6 na taon na nakalipas, mas mature na siya at matatag ang loob. Inaasahan natin na makakamit pa niya kanyang magandang resulta. 180 kilo lang ay sapat na maging dahilan ng kasiyahan kahit ang big name na atleta ay hindi pa umabot sa kahit ng timbang. Ipinapakita ng Daksha na kaya nila magpadala ng ganitong atleta. Nagkakatawa talaga. Mukhang ang tiwala nila sa sports powerhouse ay ganoon lang pala. Dingjun, magandang simula. Ang unang lift ay matagumpay. Magandang palatandaan ito. Talagang si Frank, sa unang snatch pa lang ay nakakuha ng 190 kilo. Magaling na resulta. Ngayon ay nangunguna ka sa scoring. Basta mapanatili mo lang ng ganitong estado, ang championship ay sa'yo na. Ang layunin ko ay lampasan ang sariling record. Yung iba naman, 180 kilo na lang ang pinakamagandang resulta. Kaya naman, dapat palakpakan na lang at magdiwang. Ikalawang snatch attempt, 190 kilo. Simulan mo na. Nabuti Fang Dingjun ang 190 kilo. Si Frank ang nangunguna. 170 kilo advantage ang kalamangan sa score. Huling snatch na ito. Mag-ingat tayo. Dagdagan lang ng 5 kilo. Daan-dahan at matatag. Ang clean and jerk ay iyong kalakasan. Dito ay pwede tayong makahabol. 205 kilo na agad.
Ang mga kampiyon na nakaraang 2 taon sa snatch, pinakamataas nila ay lampas sa 205 kilo. Xiao Jun, alam ko gusto mong manalo. Pero, hindi mo pa naabot sa training room ang 205 kilo. Pag umabot ka sa 205, palagi bang nadudulas? Wala na akong chance, coach. Kung hindi ako susubok ngayon, lalayo lang ang kalamangan nila. Gagawin mo lahat na hindi ka na mag-weightlifting habang buhay mo. Mapapabagsak kita. Sa shedding dyan ng Dasha, ikatatim sa left, 205 kilo. 205 kilo? Dagdag na 15 kilo sa isang try? Mukhang sinasya din dyan ay nag-ipon ng lakas para sa tamang oras. Balak ba yung ilabas lahat sa tamang panahon? Huwag kang mag-alala, Miss Jiang. 205 kilo lang naman ito. Si Frank, hindi na niya ito pinapansin. Muling nadulas. Si Shadow John, muling naranasang tragedy ng pagdulas. Ang kanyang score ay huminto sa 190 kilo. Sabi ko na nga ba, hindi niya kakayanin. Isang tao na sakop sa anino ng kabiguan. Paano magkakamit ang tagumpay? Isang walang kwentang tao, gusto pang talunin ako at makuha ang championship? Walang kwenta. Shadow John, lumayas ka sa international competition! Lumayas ka! Walang kwentang tao! Dinalo ng Korea! Walang kwenta! Wala kang kwenta! Wala kang kwenta! Bilisan mo! Xiaojun, kumusta ka? Ayos ka lang ba, ha? 210 kilo! Nagawa na rin po ang kasaysayan. Nangunguna pa rin siya. May pagkakataon pa sa clean and jerk, pero nanginginig ang kamay ko. Kailangan ko itong ayusin. Nababaliw ka na ba? Coach, tingnan mo, hindi na nanginginig. Kaya ko na. Coach, tingnan mo, hindi na nanginginig. Kaya ko na. Susunod ay Clean and Jerk Challenge. Ang Korean athlete na si Frank, 240 kilo. 240 kilo? Si Frank ay susubukan ng world record. Magtutagumpay kaya siya. Ang medalya nito ay para kaya sa kanya. Kilo? Si Frank wala na malakas! Nagtagumpay siya! Champion! 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 Ang susunod na lalabas ay ang veterano si Shading Jun. Sa snatch, nawala siya ng 10 kilo kay Frank. Sa ngayon, ikalimang ranking niya. Sa ngayon na score, wala nang banda kay Frank sa kanya. 238! Panatalihin ang 238! Shading Jun, tandaan mo, 238 ang limit mo. Dapat maabot mo ito, makukuha ng isang tansong medalya. Hindi ako kailanman magsisisi. Ano bang tulay na pagkatalo? Kung hindi mo inaamin ang pagkatalo. Kung ganon, harapang sagupaan na lang. Hoy! Mainang lalaki, pinapayuhan kitang umuwi na lang. Kumain ka na lang sa bahay niyo. Ang tabladong ito, ako ang totoong may hawak. Hindi naman magandang panoorin dito. Si Frank siguradong una. Tara, punta na tayo sa likod. Baka makakuha pa tayo ng perma ni Frank. 261 kilo. $261 kilo. 261? Umangat ni Leading Jun ito.
magiging total 450 ang puntos niya. Lalampas ang 450 ni Frank at makakuha ng kampyonato. Hindi ba masyadong mataas ang ambisyong ito? Sa ganitong oras ay nangarap pa ng titulo? Hindi ba ito hindi masyadong matalino? Sinasabi ko sa'yo, huwag ka na magbiro. 261 kilo? Mukhang nasapak talaga kita ng malala. Huwag ka na magpahiya dito. Kung bubuhatin mo yung ganyang kabigat, baka mawala na ang buhay mo. Leading Jun, napapaliw ka na ba? Ayaw mo na bang mabuhay? Nasiraan na ng bait si Leading Jun. 261 kilo? Paano niya mabubuhat yan? Miss Jiang, kapag nagka-problema dito, umalis na tayo. Sandali lang. Mr. Leading Jun, sigurado ka bang susubukan mo ang 261 kilo? Sigurado. Bakit? Alam mo bang mapanganib ang ganitong bigat? Alam ko. Pero ang kampyonatong ito, mas mahalaga pa kaysa sa buhay ko. Kailangan ko makuha ito. Xiaojun, hindi tama ang paraan. Dapat ganito ang hawak. Ang galing mo. Ma, mula ngayon, ang anak mo ay tatawagin ng Leading Jun. Kung hindi ako kampyon, hindi ako karapat-dapat maging tao. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Laban lang. Laban lang. Laban lang. Ma, Laban anak. Laban. hindi maganda to. Sumakit ulit ang kamay niya. Tibayan mo! Sige pa! Leading Jun, sandali na lang to. Huwag kang bumitaw. Hindi ka pwedeng bumitaw. Para sa papa mo. Para sa iyong pangalan. Lalang-lang na para sa sarili mo. Laban. Si Li Xiaojun ay naghawa ng 261 kilo. Umabot na sa pinakamalagang sandali. Kaya ba yung manatili? Woo! 10 segundo. Kailangan pang matagal ng 10 segundo. Kung magawa ni Leading Jun, siya ang magiging kampiyon na ngayong taon. Laban! Xiaojun, tandaan mo sinabi ng mama mo! Tibayan mo lang! Kapit lang! Kapit! Xiaojun, naniniwala si mama sa'yo. Ma, ako, hindi ko na kaya. Ibayan mo lang. 3, 2, 1! Ah! 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 Nagawa niya! Congratulations! Sa oras na sumukong lahat, kinaya ang presyon. Parang sinanay ba ng Diyos? Sa sandaling ito, siya ang kampyon. Nasa tutok siya ng food chain. Sabay-sabay na humiyo para sa kanya. Leading Jun! Ikaw ang kampiyon! Ma! Nagawa ko na! Nagawa ko na, Ma! Ma! Nagawa ko na! Nagawa ko na, Ma! Imposible! Hindi pwedeng totoo to! Paano niya nabuhat ang 261 kilo? Mandaraya! Siguradong nandaya siya! Gumamit siya ng doping! Humihiling ako ng pagsusuri sa dugo. Si Leading Jun, malaking hinala ko na gumamit siya ng doping bago ang Sabi ko laban. nga sino bang kaya magbuhat ng 261 kilo? Kaya pala, Magandang araw po. Kami po ay miyembro ng committee. Nakareceive kami ng ulat. Posible raw, gumamit si Mr. Leading Jun ng isang doping bago magsimula ang laban. Hindi maaari! Hindi gagamit ng doping si Ding Jun! Coach, huwag ka magalala. Handa akong tumanggap ng kahit anong investigasyon.
lalabas din ang resulta. Lintik kang leading June. Ang kampyonato mo, magiging akin din yan. Bakit mo iniisip na gumamit ako ng doping? Ang 261 kilo, isang napakalaking numero. Halos imposibleng magtagumpay. Sa tingin mo, hindi ka panipaniwala. Pero hindi ibig sabihin na hindi maaaring mangyari. Ang kampyonato ay siguradong sa akin. Ayon sa investigasyon, si Lee Ding-jun ang atleta ay hindi gumamit ng anumang pampasigla. Isa talaga siyang lehitimong kampyon. Imposible! Ang barel! Ang barel! May problema ang barel! Ay! Oh! Pakitawag ang kampyon na si Lee Ding-jun para umakyat sa entablado. Ang event ng Wood Alpha Weightlifting Unit ay matagumpay na natapos. Pinambati namin ang veteranong mula sa Dasha, si Lee Ding-jun, sa kabuong bigat ng 451 kilo, bagong world record at sa pagkapanalo ng kampyonato. Ma, nagawa ko na po. Mr. Lee Ding-jun, paano niyo ito nagawa? Sa huling sandaling yon, lumikha kayo ng isang himala. Hindi ako nag-iisang nakatayo dito. Kasama ko ang aking ama at ina. Ito'y himalang nilikha naming lahat. Nasaan sila? Ang mama at papa mo, maaari ba silang interview? Namatay ng papa ko nung bata pa ako. At ang mama ko naman, ayon sa doktor, marahil hindi na siya kailanman magigising muli. Para sa kanila, wala akong ibang paraan para makabawi, kundi hawakan ang tropeo ng kampyon at tuparin ang aking pangako. Mr. Ding-jun, tungkol naman sa sinabi ni Frank na nag-akusang gumamit raw kayo ng pagpasigla, ano bang masasabi mo tungkol dito? Kung ang ibig sabihin ng sports ay isang uri ng pampasigla, dapat yata pahintulutan yun, hindi ba? Tingnan mo to. Ang Housing Group nagpadala ng olive branch para sa'yo. Isa sa pinakamalaking brand sa buong mundo na gumagawa ng sportswear. Mukhang may tsansa si Lee Xiangjun na maging sunod na super endorser. Ma, natupad ko ng pangako ko. Pakiusap, idilat mo naman na yung mga mata. Ma! Sa wakas, Ma. Matagal ko na itong hinihintay. Nagawa ko ng pangako ko, Ma. Tignan mo, Ma. Xiaojun, Tatawag ako ng doktor. anak. Nagawa mo na. Ang papa mo ay masaya. Ma! Magising ka! Gumising ka! Huwag kang mag-alala. Itutuloy ko ang pangako kong ito. Ilalagay ko mga pangalan niyo sa altar. Mr. Lee, gusto kang kunin ng Housing Group bilang chief endorser sa susunod na 4 na taon. Ang taon ng sahod ay higit 1 bilyon. Salamat, President Jiang. Pero gusto ko bago ako magsimula, makauwi muna ako sa probinsya. Pwede kang umuwi ng kampante.
ipinagmamalaki ka nila. Bukod pa rito, gagamitin kong pangalan ng Ocean Group upang magla ng pondo para sa iyong bayan at mag-invest sa pagpapagawa ng kalsada para makabalik ka ng may dangal. Maraming salamat, President Jiang. Wala nga naman. Makikipag-ugnayan kami agad gamit ang pangalan ng mga anak ng pamilya Lee para kontakin ang Honyang Village at magla ng pondo para sa kalsada. Lahat ng ayon sa biyahe ayon sa gusto ni Mr. Lee. Hello. Ito po ang komite ng Haoyang Village. Sino po sila? Kayo ang komite ng Haoyang Village? Lumaki na ang mga anak ng pamilyang Lee. Ngayon ay malalaking tao na sila. Pati ang presidente ng International Housing Group kailangan pang personal na maglaan ng pondo para sa pagpapaunlad sa inyong baryo. Magaling ka talagang kapitan ng baryo. Salamat po, boss. Mga anak ng pamilyang Lee? Housing Group? Hindi kaya... President Lee, isang buwan nang nakalipas, yung utang mong 100,000 yuan, kailan mo babayaran? Kuya, bigyan mo pa ko ng ilang araw, kahit ilang araw lang. Wala talaga akong pera ngayon. Kung may utang ka, bayaran mo! Natural lang yan! Kung hindi ka pa magbabayad, mapipilitan ang mga tao ko na pumunta sa bahay nyo para kausapin ang mga magulang mo. Ha? Hindi pwede. Malapit na akong ma-engage. Hindi sila pwedeng gumawa ng gulo. Kuya, pupunta na ako ngayon para maghanap ng pera. Sige. Kompleto na ba ang lahat? Bigyan natin ng mainit na palakpak at i-welcome natin ang mga leader na dumating upang magbigay gabay sa trabaho. Salamat po, Kapitan Lee. Ang probinsya at lungsod ay lubos na nagbibigay pansin sa investment project ng Kaohsiung. Ang iyong anak ay siya ring namumuno sa proyektong ito. At mukhang kakagaling niya sa engagement. Ipinakuha sa akin ng leader ang ilang munting regalo para sa inyo. Ay nako, salamat po talaga. Ang aming Jinsheng ay tumutulong lang sa bayan. Tungkulin naman talaga niya yon. Oo. Sales lang ako sa Kaohsiung Group. Mukhang napagkamalan nila ako. Kaya sasabayan ko na lang ang agos. Hello, Secretary. Salamat sa probinsya at lungsod sa suporta para sa aming proyekto. Ako si Lee Jiansheng. Nagagawin ko ang proyekto ito ng mahusay. Magbibigay ng benepisyo sa ating bayan. Ilabas niyo lahat ng aking Olympic medals. Lahat ng yon. Panahon na para suklian kabutihang ipinakita ng mga kababayan. Opo, Mr. Lee. Ang pinsan ninyo ay sasama ng Kaohsiung Group. Aalis na raw siya sa lalong madaling panahon, kaya pinadala namin si President Jiang ng imbitasyon at gusto niya kayo ang kumakatawan sa Kaohsiung. Nakuha na rin ang mga regalo upang makabalik ang magandang reputasyon kasama yung mga magulang. Mga kababayan, napakagandang araw ngayon. Dalawang magandang pangyayari. Matagumpay na naaprubahan ang investment ng Kaohsiung Group. Kasabay nito ay engagement ceremony ng aming Jinsheng. Ngayon, narito rin ang mga leader mula sa Kaohsiung at pamahalaan upang magbigay ng pagbati. Kapitan, talagang mahusay ang pagpapalaki niyo sa inyong anak kaya nagkaroon ng investment mula sa Kaohsiung. Kung wala siya, hindi mangyayari ito. Tama naman na mapasok ng Kaohsiung ang ganitong maliit na lugar para mag-invest. Talagang karangalan niya sa mga ninuno. Tumahimik mo na ang lahat. Mga kababayan, ang pondo ng investment ng Kaohsiung Group, basta talaga rito tayo, may bahagi ang bawat isa. Basta talaga rito tayo, may bahagi ang bawat isa. May bahagyang bawat isa. Hindi ko alam kung maayos ba ang buhay ni Yingxia at Xiaojun sa labas. Kung maayos ba sila. Janwa, tingnan mo, ang pamilya ni Yingxia. Lao Yue, 6 na taon na silang umalis. Bakit mo pa sila binabanggit? Tama. Ay nako, narinig ko noon na nagpaparamid daw sila ng mag-ina sa labas. Eh ngayon, malay mo, pati na sila kung saan sa kanal. Li Jinhua, Wang Xiumei, kung hindi dahil sa inyo noon na ayaw niyong ipasok ang tapletang pang-alala ng kapatid niyong lalaki sa templo, aalis pa ang pamilya ni Xiaojun sa Hongyang Village? Ha? Aalis pa sila? Ano ba pinagsasabi mo? Lao Yue,
kung mag-iingay ka pa at magulo dito. Ayon sa patakaran ng baryo, pwede ka tatanggalin sa listahan. Ay, kanino kayang malaking tao ang sasakyan na ito? Pa. Ma. Nandito na ako. Kanino kayang malaking tao ang sasakyan na ito? Hindi ko alam. Hindi ko pa nakikita to. Oy, totoo nga. Pag binanggit mo si Kakao, bigla siyang dumarating. Hindi ba ito yung manloloko na si Lee Xiaojun? Ano? Hindi ka na makapambiktima sa labas? Kaya ka umuwi ng talunan? Anong sinasabi niyo? Xiaojun, sa wakas nakabalik ka rin. Ano? May ginawa kang masama? Kaya ayaw mong umamin? Nakalimutan mo na ba ang mga ginawa mo? May mukha ka pang bumalik dito? Alam mo ba, umabot dito sa baryo, ang balitang nangluloko kayo? Ano mga pinagsasabi ninyo? Kalokohan! Ayaw mo pa rin umamin ha? 6 na taon na! Bumalik ka na ba kahit minsan? Pati ang tito mo, hindi na alam kung saan kayo nagpunta! Kung hindi ka talaga gumawa ng masama, hindi ka aalis ng ganyan! Kayong buong pamilya nyo, wala namang matinong isa! Panloloko! Kung baluktot ang puno, baluktot din ang sanga! Pinapayan niyo ang Haoyang Village. 6 na taon na kung hindi nakauwi kasi naghahanda ako para sa Olympics! Si Mama. Umanaw na siya. Ayaw niyang maging pabigat sa tito ko. At lubos siyang nadismaya sa inyo. Kaya siya tuluyang nawala ng koneksyon. Ang galing mo naman magsalita. Sige nga, sabihin mo. Bakit kaya sa oras na to bumalik? Hindi ba't gusto mo na makihati sa pera? Para may balik ang dangal ng aking mga magulang sa bayan. At mapasama sa bayan ng pamilya! Huwag mo nang gamitin yan bilang dahilan. Noon, ikaw mismo ang nagsabi. Kapag nakuha mo ng Olympic gold, dapat makabalik ng iyong mga magulang sa pamilya! Nakuha ko na. Tinupad ko mga sinabi ko. 6 na taon akong wala sa bahay. Ibinuhos ko lahat ng aking lakas para tuparin ang pangako ko. Ngayon, nakuha ko ng Olympic gold. Gusto kong aking mga magulang ay maibalik ang buong dangal sa sabayan ng pamilya! Totoong Olympic gold ito. Hindi ako nagkakamali, hindi ba? Si Xiaojun, ang batang ito, may pag-asa talaga. Nagbibigay nga lang sa ating Haoyang Village. Huwag kayong maniwala sa peking medal na yan! Huwag mo kaming lokohin gamit ang peke mong medalya! Sinasabi mong Olympic champion ka? May ebidensya ka ba kung tunay ka talagang champion? Ipakita mong premyo sa amin. Ipakita mong premyo sa lahat ng tao. Ay. Ngayon, pagbalik ko, dala ko ang 2 maraming bagay para sa mga kabaryo. Pero mga ito'y napakamahal at delikado sa hindi magandang daan ng baryo. Kaya ako ang nauna. Totoo ba ito? Hindi niyo tayo lukoyin, hindi ba? Sino ba magdadala ng medalya ng ganito kalaki? Baka peke lang ito. Mga kabaryo, huwag kayong magpalilan sa kanya. Simula bata pa siya, hindi na siya maayos. Niloloko niya pati ang baryo. Kailangan niya pang lumabas sa Ongyang Village. Ang ganito kasamang tao. Napakasama talaga. Kaya nga. Yung salot na ito, bakit hindi natuto? At napakasama pa siya. Gumawa ng ganito ng panliling lang sa baryo. Lolo, ano bang ginagawa mo? Gumawa ka ng peking medalya para lokohin ang baryo. Xiaojun, sabihin mo na 6 na taon kang nawala? Pagbalik mo, ganito agad ang ginagawa mo? Sabihin mo nga, paano mo ipapahayang yung mga magulang sa ilalim isang batang hindi maayos mo na pagkabata? Paano magiging Olympic champion? Kung ako ang tatanungin, peke rin ang medalya. Baka nga, galing yan sa Sistol sa Kasada. Ay, malas ang pamilya natin. Akala may pag-asa pa siya. Pero pala isang manloloko, nagpakita pa ng peking medal. Hindi ito peke! Ito ang tunay na Olympic gold. Ako'y talagang Olympic champion. Xiaojun, hindi ka ba talaga nagsisinungaling? Hindi ko kayo niloko. Lahat ng sinabi ko'y totoo. Nasa sa inyo na lang yan. Ikaw! Pa! Tama na!
Huwag mo nang ipaya ang sarili mo rito. Dalhin mo nang abo ng iyong mga magulang at mga espiritual na palagi. At umalis ka na agad dito. Kung makakaantala ka sa investment ng Aushing Group at sa engagement ni Jinsheng, sinasabi ko sa'yo, handa ka na ba sa kahihinatnan mo? Dumating sila dahil sa akin. Ngayon, kung ang abo at laki ng aking mga magulang ay hindi makapasok sa sambahayan ng pamilya, hindi ako aalis. Ikaw! Ang sakit mo talaga sa ulo! Kung hindi kayo naniniwala, sisiyatin nyo mismo. Tignan nyo kung ako nga ba ang kampiyon ng Olympics. Shume! He? Hindi ba't binigay sa'yo ni Jinsheng ang isang smartphone na may internet? Oo. Tignan natin para makita ng lahat. Di ba, Papa? Oo. Siri, sinong kampiyon ng weightlifting ngayong taon? Ngayong taon, ang kampiyon ay isang atletang mula sa Dasha, si Lee Dingjun. Si Lee Dingjun, ayaw na ng paghihirap para magdala ng karangal sa bansa. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ito ang Olympic champion na si Lee Dingjun. Ito, siya si Xiaojun, hindi ba? Ako si Lee Dingjun. 4 na taon nang nakalipas, nagpalit ako ng pangalan na si Lee Dingjun. At nangako na magiging world champion. May Olympic champion na sa ating baryo. At yun ay si Xiaojun. Xiaojun! Talaga bang Olympic champion ka? Mr. Lee, ito ang premyo na inihanda niyo para sa akin. Ha? Diyos ko, ang dami na tong pera. Uy, hati-hati tayo sa pera mo. Ay, anong ginagawa nyo? Kumuha ka pa ng konti. Mga kabaryo, sa mga nagtiwala sa akin sa lahat ng mga taon na ito, ang perang ito ay dinala ko upang ipamahagi sa inyo. Ang perang ito ay para sa mga taong tumulong sa akin noon. Sino ka ba? Sino ka ba? Xiaojun, iisang pamilya tayo. Kahit nabali ang buto, magkakabit ka pa rin ng litid. Oo nga, lahat ay isang pamilya. Magkapamilya tayo. Lolo, ngayon, may karapatan na ba mga alaala at abo ng aking mga magulang na pumasok sa sambahayan ng pamilya? Sige, ibibigay ko ang pwesto na inalaan para sa akin sa kanila. Kontento na ba kayo? Xiaojun, huwag ka mag-alala. Pagkatapos ng engagement ni Jinsheng, ako mismo, ibabalik ko ang mga alaala ng iyong mga magulang sa ating sambahayan. Mga kabaryo, malapit na magsimula ang kasal ni Jinsheng. Maupo muna tayo agad. Ito. Li Xiaojun, ang pwesto na ito ay nilaan para sa presidente ng Aushing Group. Sino ka ba? Umalis ka na kaagad. Ito bang pinsan man pinalay sa pamilya Lee? Bakit ngayon bumalik siya? Xiaojun, hindi ka matatayo dyan. Xiaojun, tumayo ka dyan. Huwag kang sumugod sa mga lider na dadalo sa ating salo-salo. Ang pwesto na ito ay inilaan para kay Miss Jiang ng Aushing Group. Hindi pwede sa kahit sino basta umupo dyan. Ako ang pumalit para kay Miss Jiang. Pumalit para kay Miss Jiang? Parang nahuhumaling ka na sa pagpapanggap. Sino ka ba sa tingin mo? Jinsheng, bumalik siya ngayon. Pagkasadyang gusto niyang gumawa ng gulo. Hello, Mr. Wang. Pakicheck nga kung anong schedule ng weightlifting champion na nakakontrata sa atin ngayong araw. Si Xiaojun ay world champion! May karapatan siyang umupo sa pwesto na ito! Parang humaling ka na sa pagpapanggap. Ang world champion pa naman. Ang Olympic champion ngayong taon ay may apelidong Lee. Pero siya si Lee Dingjun. Hindi ikaw, Lee Xiaojun. Alam kong puno ang schedule ngayon, kaya hindi siya pwedeng makarating dito. So peke pa lang lahat ng yon! Halos naniwala pa ako. Sabi ni Mr. Wang ng Aushing Group, ang tunay na Olympic champion ay bala sa mga endorsement. Hindi siya pwedeng dumating dito. Sinasabi ko sa'yo, manuloko ka! Nag-aangkin ng Olympic champion, hindi ko inaakala na ganito ka kasinungaling. Lee Xiaojun! Paano mo nagawa ganitong kasalanan? Pati ang bayani ng bansa, inaangkin mo pa!
At sinabi mo pa na pumunta ka para kay Miss Jiang? Parang kumet uminom? Mga kabaryo, yung perang kanina, hindi ko alam kung saan nakuha. Hindi pwede tanggapin ito. Li Xiaojun, manloloko ka! Umalis ka na sa aming baryo! Huwag mo nang abalahin ang lahat! Li Jinsheng, ikaw nagtanong sa Aoshing Group, aling executive? Parang nabulag ang isip nyo. Sobrang tanga. Nangangaliwa lang sa akusasyon. Hindi ba sapat na pinatay nyo aking mga magulang? Li Xiaojun! Sadyang wala kang galang! Hindi talaga matatahimik ang mga magulang mo sa libingan! Xiaojun, sa labas, nadadala ka ba ng mga masasamang tao? Tinurang ka ba ng gumagawa ng masama? Bakit ka biglang naging walang pakialam sa pamilya? Sino yan? Oo, leader. Ako po ito. Huwag kayong mag-alala. Aayusin ko pagtagap sa inyo. Sige na. Malapit nang dumating ang leader. Mga kabaryo, malapit nang dumating ang ating leader. Magandang balita ito. Shensheng, pilasan mo mga parang para palisin siya kung masira ang engagement party natin. Posibleng magalit ang mga bigating tao. At naapektuhan pang kinabukasan mo. Lumayas ka! Li Jinsheng, gusto kong makita hanggang kailan ka magiging mayabang. Ikaw! Napakalaking gulo ang ginawa mo at hindi ka man lang nagsisisi! Li Xiaojun! Ngayong araw, para sa iyong mga magulang, dapat kitang disiplinahin! Ikaw, hawakan mo siya! Gamitin natin ang paparusa sa pamilya! Dito ka! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Huwag niyo kong galawin! Umupo ka dyan! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Hindi ko kayo patatawarin. Huwag kang kumilos dyan! Tigilan niyo yan! Dumating na ang leader! Salamat sa pagod mo, leader! Leader, dahil ito para kay Jianchen ng aming pamilya at sa pagunlad ng bayan para inspeksyonin ang trabaho, hindi ba? Ito. Ano nangyayari? Leader! Siya po yun! Si Li Xiaojun ay isang scammer! Sa engagement ng anak ko, dumating siya dito para manggulo lang! Scammer! Bilang isang Olympic champion, bayani siya ng ating bansa. Ganito ba ang trato niyo sa kanya? Hindi siya Olympic champion. Isang walang kwentang scammer lang siya. Tama! Leader, huwag kayong palako sa kanya. Scammer lang siya. Ito ang dokumento mula sa National Sports Committee. Tingnan niyo ang mga impormasyon at larawan. Maaari niyo suriin. Jinwoo, tingnan mo. Leading Jun, dating pangalang Li Xiaojun, lumaban sa Olympics para sa bansa, naging world champion at nagbigay ng dangal sa ating bansa. Xiaoli, ayos ka lang ba? Ano ang gusto mong gawin sa mga nanakit sa'yo? Apo, alam kong ako ang mali. Ano man ang mangyari. Tayo ay isang pamilya. Xiaojun, sakto ang sinabi ni Papa. Pamilya tayo, di ba? Kaya kahit pabali ang buto, magkakakabit pa rin ang mga litid. Kaya pagpasensyahan mo na si Tito. Official kong ipinapahayag ang pagbawi ng investment project sa bayan ng Haoyang. Suriin lahat ang mga accounts ni Li Jinhua nung siya ay naging punong bayan. Xiaojun, hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Xiaojun! Alam ko na gusto mo lang ang mga magulang mo ay maayos na mailagay sa ating sambahayanan, hindi ba? Sa ngayon na si lolo mo sa lahat ng gusto mo. Patawarin mo na kami sa pagkakataong ito, pwede ba? Li Xiaojun, huwag kang maging sobra. Kahit na Olympic champion ka, hindi mo pwedeng bawiin ng proyekto dahil ako nagdala ng proyektong ito. Oo nga, tama ang anak ko. Ang malaking boss na ito ay siyang nagdala pabalik. May ambag siya sa baryo na ito, hindi ba? Ang proyektong ito ay para sa Housing Group at dahil sa akin ito na-develop. Anong kinalaman mo dyan? Maaari kong patutuhanan na si Leading Jun ang rason sa engagement na ito at ipinadala siya ng presidente ng Housing Group para dumali sa inyong handaan bilang mataas na tao. Mr. Lee, ito ang aming resulta ng investigasyon. Si Li Jinsheng ay isa lamang ordinary salesperson ng Ocean Group. May malaking utang pa siya sa internet loans. Ano ka, Li Jinsheng? Ikaw naman taraya. Pinapaniwala mo ako.
Lee Jinhua, bilang punong bayan, hindi mo pinapangalagaan ang kapakanan ng mga tao, kundi pabor ka sa sariling anak mo. Ikaw ay tinatanggalan sa posisyon. Ikaw ay tinatanggalan sa posisyon. Li Jinsheng, ikaw ay sangkot sa panuloko ng telepono at nahuli na namin kaagad. Leader! Jinsheng! Jinsheng! Xiao Jun, pagsusumikap si Lolo. Patawarin mo na si Jinsheng sa pagkakataong ito. Bata pa siya. Napagkamalan lang niya. Huli na ang lahat. Iho, lumapit ka na. Pa. Ma. Magpahinga na kayo. Xiao Jun, napag-usapan na namin na gusto namin para sa iyo ang isang bagong libing para sa iyong mga magulang sa isang marangal na paraan. Xiao Jun, pumayag ka na. Ito'y mula sa amin, isang munting intensyon. Papa, huwag kang mamatay. Huwag mo akong iiwan. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung nakinig lang ako sa'yo at nag-aral lang mabuti, magugustuhan sana ako ni Lolo. Hindi ka sana nagkasakit. Xiao Jun, tandaan mo, magaling ka. Gusto ka na iyong mga magulang. Gusto ka rin ng mga kabaryo mo. Huwag mong pasanin ang kasalanan ng iba. Naiintindihan mo ba? Mr. Lee, sa iyong paglalakbay, sa kabila ng maraming bagyo, ano naging sandigan mo upang makarating ka hanggang ngayon? Basta't kaya mong tiisin ito. Itong galit na ito. Dapat mong tiis at panindigan. Xiao Jun, panindigan mo. Bilang isang anak, dapat kang matatag at marangal. Panindigan mo.